Kung sasabihin ko sa'yo na maaari kang uminom ng calcium araw-araw, pero ang iyong mga buto ay nagiging babasagin pa rin na parang kristal. Tingnan mo, sa aking klinika, nakikita ko ito araw-araw. Dumarating ang isang pasyente na 51 taong gulang. Sabi niya, "Doktor, iniinom ko po ang aking basong gatas tuwing umaga. Kumakain ako ng keso, yogurt. Bakit po ang sabi ng resulta ng pagsusuri ko ay may osteoporosis ako?" At dito mismo ang problema na walang nagsasabi sa'yo. Ang calcium na kinakain mo ay hindi ang calcium na nananatili sa iyong mga buto. Na, bigyan kita ng isang katotohanan na nagulat din sa akin noong una kong malaman. Ang 99% ng calcium sa katawan mo ay nasa mga buto. Pero kung wala ang tamang nutrients na nagtutulungan, ang calcium na iyon ay dumadaan lang. Lumalabas sa ihi na parang tubig sa pagitan ng daliri mo. Mas malala pa, ayon sa mga bagong pag-aaral, mahigit 40% ng mga babae pagkatapos ng 90 taong gulang ay may paghina ng buto nang hindi nila alam. At ang mga lalaki naman ay hindi ligtas pagkatapos ng 60, nagsisimulang magkanulurin ang kanilang mga buto. Pero narito ang talagang gusto kong ibahagi sa iyo. Ngayon ay may 5 partikular na pagkain na gumagana bilang biological na pandikit. Hindi lang sila nagbibigay ng calcium. Iyan ang basic. Ang mga pagkaing ito ang may susi para ang calcium ay talagang dumikit sa iyong mga buto, sumanib, at maging bahagi ng iyong istruktura ng buto. At ang numero 4 ay lubusang magugulat ka. Ito ay isang bagay na malamang ay nasa kusina mo na ngayon, pero hindi mo kailanman naisip na mas makapangyarihan ito kaysa sa isang basong gatas. Manatili ka sa akin dahil sa dulo ng video na ito, malalaman mo ng eksakto kung ano ang kakainin, magkano, at paano ihanda para natural na lumakas ang iyong mga buto, walang mamahaling gamot, walang komplikadong suplemento. Pero bago ko ibunyag ang 5 pagkaing ito, kailangan mong maunawaan kung bakit napakaraming tao ang mali ng mali sa calcium. Bilang doktor, nakita ko na, literal na daan-daang pasyente na dumarating na takot pagkatapos ng pagkahulog na naging bale. Isang pagkahulog na para sa taong may malusog na buto ay simpleng gulat lang. Para sa may osteoporosis, ito ay naging 3 buwan na rehabilitasyon. At ang nakakabigo ay ang karamihan sa kanila ay akala nila ay ginagawa nila ng tama lahat. "Doktor, umiinom ako ng calcium?" Sabi nila, "Umiinom ako ng gatas, umiiwas akong mahulog, pero ang osteoporosis ay tahimik. Ang iyong mga buto ay hindi sumisigaw, bumubulong lang, hindi sumasakit habang naghihina, hindi nagbababala, basta nagiging butas-butas na lang." Doon nanggaling ang pangalan, osteoporosis, buto na butas-butas hanggang sa isang araw, mali ang galaw at crack. Nakita ko ang mga alin na 62 taong gulang na nabali ang balakang dahil lang sa pagyuko para pumulot ng bagay sa sahig. Mga lalaking 70 taong gulang na nabali ang tadyang habang umuubo. Ito ay totoo, ito ay karaniwan, at ito ay maiiwasan. Pero hayaan mong maging malinaw ako, hindi ako nandito para takutin ka, bagkus ang kabaligtaran. Nandito ako dahil pagkatapos ng maraming taon na nakikita ang pattern na ito, pagkatapos pag-aralan ang pinakabagong mga pananaliksik sa metabolismo ng buto, natuklasan ko na ang problema ay hindi ang kakulangan ng calcium sa dieta. Ang problema ay walang nagtuturo sa iyo kung paano gawing dumating talaga ang calcium na iyon sa iyong mga buto at manatili doon. Ito ay parang pagtatayo ng bahay. Hindi sapat na may mga ladrilyo ka. Kailangan mo ng semento, kailangan mo ng tamang kasangkapan, kailangan mong malaman ang tamang teknik. Ang iyong mga buto ay ganoon din. Ang calcium ay ang mga ladrilyo, pero ang 5 pagkain na ibabahagi ko sa iyo ngayon, ang semento, ang mga kasangkapan, at ang teknik. At bago mo tanungin, hindi mo kailangang mayaman para makuha ang mga ito. Hindi mahirap ihanda. At oo, gumagana kahit ikaw ay may allergy sa gatas o ayaw mo lang ng gatas. Ngayon, bago tayo pumunta sa listahan, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang isang bagay na fundamental na lubusang magbabago kung paano mo titingnan ang kalusugan ng iyong mga buto. Isipin mong ang iyong mga buto ay parang isang gusali na patuloy na inaayos. Araw-araw, ang katawan mo ay nagwawasak ng maliliit na bahagi at muling itinatayo. Ang prosesong ito ay tinatawag na bone remodeling. Hanggang 30 taong gulang, mas marami kang ginagawa kaysa winawasak. Ang iyong mga buto ay nasa peak density, malakas, matibay, pero pagkatapos ng 35 at lalo na pagkatapos ng 50, ang pagwasak ay nagsisimulang manalo sa pagtatayo.
Unti-unti, taon-taon, hindi nakikita. Narito ang problema. Ang karamihan ng tao ay iniisip lang ang calcium. Kailangan ko ng calcium para sa buto, sabi nila. At technically tama iyon, pero parang sabihin na para gumawa ng tinapay, kailangan mo lang ng harina. Ano ang mangyayari kung may harina ka pero walang lebadura? Or tubig o init para i-bake? May sangkap ka pero walang tinapay. Sa iyong mga buto ay eksaktong ganoon. Ang calcium na kinakain mo ay may kahangahangang paglalakbay. Pumapasok sa bibig mo, dumadaan sa tiyan, nakakarating sa bituka, nasisipsip o hindi, naglalakbay sa dugo at sa huli, kung maayos ang lahat, nakakarating sa buto. Pero sa paglalakbay na iyon ay may 4 na kritikal na punto kung saan maaaring magkamali ang lahat. Punto critical 1. Ang pagsipsip sa bituka. Kung kulang ka sa vitamina D, ang bituka mo ay hindi masisipsip ang calcium. Parang may pintong nakasara at nakalock. Ang calcium ay dumadaan lang at diretso sa inodoro. Punto critical 2. Ang paglalakbay sa dugo. Kailangan ng calcium ang vitamina K2 para malaman kung saan pupunta. Kung walang K2, ang calcium ay lumilipad ng walang direksyon sa dugo at maaaring mapunta sa mga lugar na ayaw mo, sa mga ugat mo, sa mga joints. Narinig mo na ba ang arterial calcification? Iyon ang calcium sa maling lugar. Punto critical 3. Ang pagdikit sa buto. Dito pumapasok ang magnesium at phosphorus. Kung walang mga mineral na ito, ang calcium ay hindi makakasama sa istruktura ng buto. Parang sinusubukang idikit ang ladrilyo ng walang semento. Punto critical 4. Ang pagpapanatili. Kailangan ng katawan mo ng sapat na protina para mapanatili ang calcium sa buto. Kung kulang sa protina, ang buto ay nagiging babasagin kahit may calcium. Nakikita mo ang problema? Maaari kang uminom ng maraming calcium sa gatas, sa tabletas, sa keso, pero kung kulang kahit isa sa mga susi na nutrients, ang calcium na iyon ay hindi makakarating sa buto o mas malala, mapupunta sa mga lugar na nagdudulot ng problema. Sa katunayan, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong umiinom ng calcium supplements ng walang kasamang nutrients ay mas mataas ang panganib ng arterial calcification. Ibig sabihin, pinatitigas nila ang kanilang mga ugat sa halip na palakasin ang buto. Ngayon, may 3 bagay na nagpabilis ng paghina ng buto na parang pinindot mo ang fast-forward button. 1. Ang menopause sa mga babae. Kapag bumababa ang estrogen, ang pagwasak ng buto ay bumibilis ng husto. Sa unang 5 taon pagkatapos ng menopause, ang isang babae ay maaaring mawalan ng hanggang 20% ng density ng buto. 2. Ang edad sa pangkalahatan. Pagkatapos ng 5th, ang parehong lalaki at babae ay gumagawa ng mas kaunting mga selula na nagtatayo ng buto, osteoblasts, at mas maraming nagsisira, osteoclasts. 3. Ang talamak na pamamaga, stress, masamang pagkain, kawalan ng ehersisyo, lahat ay nagdudulot ng pamamaga na literal na kinakain ang iyong mga buto mula sa loob. Pero narito ang magandang balita na gusto kong iukit mo sa isip mo. Ang osteoporosis ay hindi maiiwasan. Hindi lang bagay ng edad, hindi puro genetic at hindi na mababago. Ang iyong mga buto ay maaaring mag-regenerate, maaaring maging mas siksik, maaaring lumakas, pero kailangan mong bigyan sila ng tamang kasangkapan. At ang mga kasangkapang iyon ay nasa 5 pagkain na ibabahagi ko sa iyo ngayon. Ang bawat isa ay may tiyak na tungkulin, may siyentipikong dahilan kung bakit ito gumagana, at may praktikal na paraan para isama sa iyong buhay. Magsimula tayo sa una na malamang ay kinakain mo na, pero hindi sa tamang dami. Pagkain, Blugimser 1, sardinas. Ang arkitekto ng buto. Kung may isang pagkain na buod ng lahat ng kailangan mo para idikit ang calcium sa buto, iyon ang sardinas. At hindi ito nagkataon. Ang sardinas ay parang perpektong arkitekto. Dala nito ang lahat ng plano, lahat ng kasangkapan, at lahat ng materyales ng sabay. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit. Una, linawin natin. Ang gatas ay may calcium. Oo, 300 ml bawat baso. Walang tutol doon. Pero ang sardinas ay may 325 ml calcium bawat 100 gram. At narito ang malaking pagkakaiba. Ang calcium na iyon ay kasama ang vitamina D, omega-3, mataas na kalidad na protina, at phosphorus, lahat sa isang pakete. Parang pagbili ng loose bricks kumpara sa buong construction kit. Pero ang talagang kahanga-hanga ay nasa tinik. Kapag kinain mo ang sardinas sa lata kasama ang tinik na nagiging malambot dahil sa pagproseso, kumukonsumo ka ng calcium sa pinaka-biodisponible na anyo, calcium na madaling masipsip ng katawan mo. Bakit?
Dahil ang tinik ng isda ay may hydroxyapatite na eksaktong parehong mineral na bumubuo sa iyong mga buto. Ngayon, narito ang bahagi na kakaunti ang doktor ang nagpapaliwanag ng malinaw. Ang lahat ng sardinas, lalo na ang pinatuyo sa araw o niluto kasama ang balat, ay may natural na bitamina D. Isang lata ng sardinas ay maaaring magbigay ng hanggang 250 IU ng bitamina D. Bakit mahalaga ito? Dahil ang bitamina D ang maestro ng pagsipsip ng calcium. Kung walang bitamina D, ang bituka mo ay nasisipsip lang ang 10 to 15% ng calcium. Kasama ito, hanggang 40%. Ibig sabihin, 4 na beses ang kakayahan mong magamit ang calcium. May higit pa. Ang sardinas ay mayaman sa omega-3, lalo na EPA at DHA. At narito ang natuklasan ko sa mga bagong pag-aaral. Binabawasan ng omega-3 ang sistematikong pamamaga na nagpabilis ng paghina ng buto. May pag-aaral noong 2020 na nagpakita na ang mga babaeng postmenopausal na kumakain ng matabang isda 3 beses sa isang linggo ay may 30% na mas mabagal na paghina ng buto. Bawat 100 gram ng sardinas ay nagbibigay ng 25 gram ng kumpletong protina na may lahat ng mahahalagang amino acids na kailangan para bumuo ng collagen. At ang collagen ay 30% ng iyong mga buto. Ito ang flexible na network na nagpapanatili sa mga mineral. Kung walang collagen, ang buto ay parang purong semento, matigas pero madaling mabasag. Kasama ang collagen, parang reinforced concrete, malakas at flexible. Nakita ko ang isang pasyente na 64 taong gulang na may osteopenia, ang yugto bago ang osteoporosis. Ang kanyang densitometry ng buto ay nagpakita ng katamtamang paghina. Tinanong ko tungkol sa kanyang dieta. Umiinom ako ng skim milk araw-araw, Doc, sabi niya nang may pagmamalaki. Ang problema ay ang skim milk ay walang bitamina D. Ito ay fat-soluble, nawawala kasama ang taba, wala ring omega-3 at hindi sapat na protina kung iyon lang ang pinagkukunan. Iminungkahi ko na palitan ang 2 basong gatas araw-araw ng 3 lata ng sardinas sa isang linggo, kasama ang iba pang mga pagbabago na ating tatalakayin. 1 taon pagkatapos, literal na 1 taon, ang kanyang densitometry ay nagpakita ng stabilisasyon. Wala nang karagdagang pagkawala ng mass ng buto. Sa katunayan, sa balakang ay may 10% na pagbuti. Nagulat ang kanyang doktor sa buto. Alam kong iniisip ng ilan sa inyo, Doc, ang sardinas ay mabaho, hindi ko gusto. Pakinggan mo ako, hindi mo kailangang kainin ng diretsyo mula sa lata na parang pusa. Narito ang 3 masarap na paraan. Option 1, Mediterranean pasta. Durugin ang sardinas sa olive oil. Idagdag sa pasta na may bawang at perejil. Magiging banayad ang lasa at mawawala ang texture. Option 2, kumpletong ensalada. Sardinas sa ibabaw ng litsugas, kamatis, pulang sibuyas, abukado. Pinapakinis ng abukado ang lasa. Option 3, sardinas toast. Durugin gamit ang kalamansi at paminta. Ipahid sa tinapay na inihaw o whole grain crackers. Inire-rekomendang doses, 3 maliliit na lata, 100 gram kada linggo. Nagbibigay ito ng humigit kumulang 1,000 mg dagdag na calcium kada linggo, kasama ang bitamina D at omega-3 na kailangan mo. At kung galit na galit ka sa isda, huwag mag-alala. Ang susunod na 4 na pagkain ay kasing lakas din. Pero bago tayo pumunta sa pangalawa, hayaan mong bigyan kita ng babala. Ang susunod ay isang pagkain na nasa kusina mo. Kinakain mo ng regular, pero walang nagsasabi sa'yo na ito ay professional na calcium fixer. Pagkain Belgian 2, prunong pasas, prunes, ang tahimik na tagapag-ayos. Prunong pasas. Totoo, Doc, alam ko. Nang mabasa ko ang unang pag-aaral tungkol sa prunong pasas at density ng buto, akala ko ay mali. Ang prunong pasas ay para sa pagtatae, di ba? Well, oo, pero higit pa rito. Ang prunong pasas ang pinakapinag-aralan na pagkain sa nakalipas na 10 taon para sa pagpigil sa osteoporosis at ang mga resulta ay nakakamangha. Noong 2022, ang Pennsylvania State University ay nag-aral sa 235 postmenopausal na babae na may paghina ng buto. Hinati sila sa 2 grupo. Grupo 1, kumain ng 5 o 6 na prunong pasas araw-araw. Grupo 2, walang prunong pasas. Pagkatapos ng 12 buwan, sinukat ang density ng buto. Resulta, ang grupo ng prunong pasas hindi lang tumigil sa pagkawala ng buto, talagang tumaas ang density ng buto sa gulugod at balakang. Ang control group ay patuloy na nawalan ng buto. Pero paano ito gumagana? Narito ang mahika.
Ang prunong pasas ay may mataas na konsentrasyon ng polyphenols, lalo na chlorogenic acid at neochlorogenic acid. May dalawang malalakas na epekto ito. Una, binabawasan ang pamamaga sa buto. Pangalawa, pinipigilan ang osteoclasts, ang mga selulang sumisira ng buto. Pinapabagal nito ang sobrang aktibidad pagkatapos ng 50. May boro din ito, isang trace mineral na mahalaga para sa activation ng vitamina D. 5 hanggang 6 na prunong pasas ay nagbibigay ng humigit kumulang 1.5 per micron boro. Mayaman din ito sa potassium, 745 valimeter bawat 100 gram, na nag-neutralize ng acidity mula sa protina. Si Maria ay 59 taong gulang nang dumating sa aking klinika na may osteoporosis. Natakot siya sa gamot kaya sinubukan namin ang natural na paraan kasama ang 6 na prunong pasas araw-araw. Pagkatapos ng 6 na buwan, malaking pagbuti sa kanyang bone markers. 2 taon na at patuloy na matatag ang kanyang mga buto nang walang gamot. Inirerekomendang dosis, 5 o 6 na prunong pasas araw-araw. Hatiin sa 2 beses o kainin ng sabay. Ihalo sa protina o malusog na taba para hindi tumaas ng husto ang asukal. Pagkain beginner 3. Madilim na dahon ng gulay, kale, spinach, mustasa, dahon ng beet. Gramo sa gramo, ito ang pinakamayaman sa nutrients sa mundo. May mas maraming calcium, vitamina K, magnesium at antioxidants. Ang vitamina K1 sa mga ito ay nagiging K2 sa katawan at nagsisilbing GPS ng calcium. Dinidirekta ito sa buto at hindi sa ugat. Ang calcium sa madilim na gulay ay mas mataas ang bioavailability, 50-60%, kumpara sa gatas, 30%. Lutuing mabuti ang spinach para mabawasan ang oxalates. Si Ruben, 67 taong gulang, dating atleta, nabali ang pulso sa simpleng pagkahulog. Walang gulay sa dieta niya. Pagkatapos magdagdag ng 2 tasa ng lutong gulay araw-araw, bumagal ng husto ang paghina ng buto at bumaba ang kanyang inflammation markers. Inirerekomenda, 2 tasa lutong gulay araw-araw o 3 hanggang 4 na tasa hilaw. Palaging may kaunting mantika, olive oil, para masipsip ang vitamina K. Pagkain Blugier's Patro, buto ng lingga, tahini, sesame seeds. Ito ang ipinangako kong sorpresa. 100 gallon ng buto ng linga ay may 975 mg calcium, higit 3 beses sa gatas. Ang tahini, paste ng linga, ay madaling gamitin. 2 kutsara ng tahini ay nagbibigay ng 130 mg calcium na madaling masipsip, kasama ang perpektong ratio ng calcium-magnesium. May lignans din na tumutulong sa hormonal balance sa mga postmenopausal na babae. Si Luisa, 52 taong gulang, bagong menopause at may family history ng osteoporosis, ay nagdagdag ng 2 kutsara tahini araw-araw. 1 taon pagkatapos, walang pagkawala ng buto sa kanyang densitometry. Inirerekomendang dosis, 2 hanggang 3 kutsara tahini araw-araw. Gamitin sa salad dressing, smoothie, toast, o hummus. Pagkain Blugier's 5, Greek yogurt, natural, walang asukal. Hindi basta yogurt, Greek yogurt na natural. May doble protina, mas kaunting asukal, mas puro calcium, at live probiotics na nagpapahusay ng pagsipsip ng nutrients hanggang 20%. Si Jerry, 61 taong gulang na may diabetes at osteopenia, ay naging regular na kumain ng Greek yogurt na may nuts at berries. Bumaba ang kanyang blood sugar, tumaas ang bone formation marker, at nawala ang 4 kilon. Inirerekomenda, 1 hanggang 2 tasa natural Greek yogurt araw-araw, ihalo sa prunong pasas, linga, at berries para sa ultimate bone bowl. Sardinas, 3 lata kada linggo, prunong pasas, 5-6 pieces araw-araw. Madilim na dahon ng gulay, 2 tasa lutong araw-araw. Tahini, linga, 2-3 kutsara araw-araw, Greek yogurt natural, 1-2 tasa araw-araw. Pagsamahin ang mga ito sa bawat kain. Huwag baguhin lahat agad. Simulan isa-isa bawat linggo. Sa loob ng 5 linggo, magkakaroon ka na ng bagong gawi. Sa alipin na buwan, makikita mo ang pagbabago. Ito ay hindi magic, pero ito ay tunay na agham. Ang iyong mga buto ay iyong responsibilidad. Magsimula ngayon. I-comment kung alin sa 5 ito ang una mong sisimulan. I-share ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay. Mag-subscribe para sa higit pang totoong payo sa kalusugan. Nakita natin sa susunod na video, pagpalain kayo ng Diyos.